Papalit tayo ng gulong. Samahan niyo ako. Itong pag-jack point, yung jack point dito sa harap, maganda yung design ng Honda dahil simultaneous sabay yung gulong sa harap na naitataas. Ang resulta, mabilis-bilis ang ating trabaho. Hindi natin kailangang itaas bawat gulong. Dito sa harap lang. Kaya malaking bagay. Tingnan nyo. Nakataas na ang ating gulong. At itong kabila. Ang jack points niya, jack point niya ay yan. Para talaga yan dyan sa floor jack pag-lift. Narito naman tayo sa likuran ng sasakyan ng Honda para ipakita sa inyo yung aking DIY na kalso na gawa ng aking kaibigan na si Barry. Now, siguraduhin ninyo na kung itataas nyo pareho ang gulong, siguraduhin nyo na may kalso kayo sa likod parehong gulong. Ginawa ko to para ipakita sa inyo na kung pwede to basta maayos at hindi madulas at sapat yung kanyang bigat. Siyempre, importante rin na naka handbrake. Gagamitan nyo ng handbrake ang inyong sakyan. Yun ang isa mga paraan. Isa pa, yung talagyan nyo rin ng floor jack. At ito ang floor jack. At ito naman kaibigan, ang floor jack. May jack point yan. Mayroon tinatawag na pinch weld sa ilalim yan kung saan nakahimlay ang ibabaw ng jack stand natin. Ganun din sa kabila. Ngayon, marami pa dito sa Honda na mga jack points. Kailangan nyo lang ma-identify yon. Kung malalaman nyo lahat yon, mapapadali ang inyong trabaho. Dahil sa nalalaman ko, hindi lang ito ang jack points kung saan nyo pwedeng itaas ang sakyan o suportahan ng sakyan. Marami pa dito mga jack points sa ilalim ng sakyan. Hindi ko ito i-cover ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo na may mga options pa. Kailangan nyo lang na saliksiking mabuti dahil ang pagkakamali nito ay ikaruresulta ng malaking damage sa inyong mga sasakyan. Malaking sakit ng ulo at hindi nyo gusto yon. Kaibigan, importante rin na magkaroon kayo ng tamang tools sa pagtatanggal nitong ng inyong lug nuts. Mag-invest kayo o pag-ipunan ninyo na kumuha ng mga power tools dahil ito ay kagagaan ng inyong mga trabaho, lalo pat inisip nyong kayo maging regular na mag-swap ng tires ninyo. Maraming mga benepisyo ang makukuha ninyo sa pagkakaroon ng mga power tools katulad nitong aking Milwaukee M12 meaning 12 volts. May mas malakas pa dito pero 18 volts. Ito ay sapat na sa akin dahil marami akong mga maliliit na makina at sapat na rin to, more than enough sa mga
sa mga kotse na nandito sa driveway na nakikita ninyo. Even truck, kaya nito. Kailangan nyo ma-identify na ang inyong lug nuts, kung anong tamang sukat niya sa sitwasyon dito. Sa particular na ito, ang tawag sa sukat ng socket o sukat nitong lug nuts ay 19 mil. Kaya eksakto-eksakto to kaibigan. Konti lang ang room konti lang ang play. Kaya ito ang tinatawag na stubby dahil napakaliit niya. At kasi sa kung mag-work kayo sa ilalim ng makina, sa loob ng hood kung saan makipot ang daan, ay madali nyo itong mamanipula, madali nyo itong maisuot at magamit. Lalagay natin sa numero 3 dahil reverse, dahil makuha natin yung full power nya. Though mayroong isa pang setting dito, pero hindi natin kakailanganin yung mas malakas pa. Ito na. There you go. There you go. Napakadali. Pero lakay. Napaka ganda nga niyan, pero wala akong budget. At matatagalan pa, mag-iipon pa ako bago ako makabili niyan. It will take me a while, take me some time. Okay lang yun. Kaibigan, kapareho nyo ako. Nag-iipon ito at mando-mando nung una. Elbow grease, kung tawagin nila. Gamit ko yung mga traditional na pantanggal nito. Kaya halika't papakita ko sa inyo rin ang technique doon. Pwede rin yung kasama yung stock galing sa mismong sakyan, kung nandun sa trunk ninyo, mga gamit, even scissor jack, pero kailangan ninyo ng konting ingat doon. Hindi ko alam kung makakover ko ngayon. Titingnan natin. Kung hindi, sa mga ibang video na yon. Minsan minsan na-stuck siya. Kapag na-stuck, kaibigan, medyo mapapalaban kayo noon, lalo na tuwing kagagaling lang kung gagagaling kayo ng winter, kung saan talamak yung moisture, road salt, corrosion, ulan, yelo, tunaw, and nag-cycle siya. Kaya importante na ang lapatan nito, ang rotor ay malinis at ang likod ng inyong rim ay free ng kalawang ng inilagay ninyo. Lagyan nyo rin siya ng anti-seize na nabanggit ko sa mga nakaraang kong video. I think yung kasunod lang nito, yung sinundan lang nito, yung nauna dito. Kaya tingnan nyo na lang yun. Okay. Nakita nyo, tinanggal na natin yung isang gulong. Naisip ko na, bakit hindi? May option kayo, yung summer tires ninyo, or kung ano man ang panahon, kung winter tires man yung kung anong ipapalitin nyo sa inyong sasakyan, may option kayo na bombahan kagad ng tamang PSI, tamang hangin, ang inyong gulong na ilalagay, o hintayin ninyong may lagay na muna. Depende sa pagkakataon. Minsan nilalagay ko na dahil may konti naman silang hangin, kahit umabot sila ng kalahating buwan mahigit sa pagkakaimbak, at ibabalik nyo na nga, isaswap na ninyo.
Unless talagang flat, then bombahan ninyo. Kapag nag-iimbak ako ng mga gulong na hindi ko gagamitin, hinihinaan ko ng konti yung kanyang binabawasan ko ng konti yung hangin niya. Ang tawag sa hangin na to ay 32 PSI. May iba-iba, may 33, may 35. Ang standard ay 32. Kaya 32 itong ilalagay ko sa Honda Civic 1996 Accord. 4-cylinder. Ilan sa inyo ang mas bata pa ilan sa inyo ang mas matanda pa ang Honda Accord namin? Hali kayo bago ako mapalawig na naman. Itong ini-improve ko eh. Yung video na to ay para sa mga taong na gusto nila na mag-DIY sa nasakyan, hindi dahil sa wala silang pera. Yun ang madalas sasabihin ng mga nagko-comment na nakikita ko, or nakakatipid ng kaunti. Iba na sinasabi na konti lang diferensya, o minsan na wala namang katipiran na nagaganap na kukuha benepisyo. Napakaraming benepisyo sa ikaw mismo ang gumagawa, nagko-company, nagme-maintain ng inyong sasakyan. Sa ganitong paraan, nalalaman mo kung ano talaga ang yung ganda, lakas, at kung ano talaga ang inyong sasakyan. Kung madali mong ma-identify, makita kung anong kailangan nito sa hinaharap. Paano ito mapepreventa bago pa lumala ang mga problema. O ang pakiramdam lamang na knowing na ikaw ang gumawa nito at nalalaman mo. Pangalawa na yung pera, kaibigan. Madalas sa ating mga Pilipino komunidad, lalo na dito sa YouTube, napapansin ko kung saan dito lang naman ako nanonood kung may pagkakataon. Hindi ko napapanood silang lahat, kayong lahat. Pero kung kaya ko, panonoodin ko kayo, lalo pat alam kong kayo'y mabubuti. Hey Shadow! What's happening, bud? Si Shadow yung pusa ni Jimmy. Ngayon, lumayas na naman ngayon. Matagal nang nawala. Dalawang itim. Si Shadow at si Ebony. O, nasa na ako? Nakalimutan ko na. Filipino community, di ba? Madalas bukang bibig ay lagi pera. Itong trabaho ko, itong kinikita ko, itong aking ari-arian. Bakit hindi lang mag-shortcut, di ba? Bakit hindi lang na ito ang aking checkbook, ito ang aking savings, ito ang aking mga pag-aari dito sa amang bansa at sa atin sa Pilipinas nang matapos ng lahat. Ay, mga Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit let's focus here. Okay, tingnan natin to. 32 PSI. Yung aking coupling dito ay may leak na. Kailangan ko ng palitan, pero gumagana pa naman. Hindi talagang malaking sakit ng ulo. Lalo pat ginagawa 32, 30, trust me, 32. Okay. May leak siya, kaya kung nakikinig ninyo. Yeah, pag kung maaari din, pwede nyong hugasan yung gulong. Ito okay siya. Okay lakay, mukhang madumi. Konti lang, mga 2 PSI lang ang kulang. Pero wala siyang problema. Ito nga pala ay plastic. Ito, kala ninyo may mugs, may alloy kayo, pero plastic lang ito. Steel rim talaga ito. Pero maganda pagkagawa. Isa sa mga kind of sneaky ito kapag nakita nyo
may mata ako dito sa mga taong namimili ng sasakyan. Isa ito sa titingnan ninyo kung peke ito, kung plastic or alloy. Dahil minsan, madalas, mga dealership nakakalusot sa ganyan. At dapat ayon ang presyo. Hindi ang presyo nito na plastic, ang presyo sa mamahaling mags or wheels, di ba? Hindi naman maganda 'yon. Maaaring i-fast forward ko yung iba dito dahil nalaglag na siya sa ilalim pa ni Impala. Okay. Swerte ako. Hindi siya pumasok sa loob, bumalik, nag-bounce back. Nag-bounce back. At yung huli, ang laki, dami mo ng gulong dyan. Oo nga, dami, no? Alam nyo, minsan yung ibang dumadaan dito, akala meron akong tire shop. May kwento ako sa inyo, pero hindi ngayon. May tao na gustong lamangan yung kanyang pinagtatrabahong kumpanya at gagamitin pa ako sa pamamagitan ng aking pirma. Kwento ko yun sa inyo sa ibang araw dahil kailangan na ng hiwalay na video. Come on. Malabo mata. Okay, good. At kaibigan, tapos na tayo dito sa gulong. Balik na tayo dun. Okay. Hindi kailangan perfecto, pero ubos na yung aking brake cleaner. Madalas ako makaubos ng brake cleaner. Liberal na ilalagay ninyo yan kapag mga ganitong trabaho. Now, pwede ko siyang lagyan dito. Alam nyo kaibigan, itong mga stud or ditong thread na to ay nilalagyan ko ng anti-seize. Now, controversial, ito ay madalas pagtalunan sa mga community ng mga may ibig mekaniko. May gumagawa nito, may hindi. Hindi nyo makikita ito sa manual ng inyong kotse. Hindi sila nirekomenda ng lahat hindi nagre-recommenda nito dahil ang chance nito ay dumulas at malusen yung inyong lug nuts. Pero sa tagal ko nang ginagawa to, wala namang problema. Sabi rin nila na sa paggawa nito, pag tinorque nyo ang inyong nut, ang lug nuts nyo, off kahit tama kung 100 foot-pound, maaaring sobra na yon dahil madulas ito. May punto sila nun. Bakit ko ito ginagawa? Dahil nakakatulong ito na hindi ma-stuck ang aking mga lug nuts tuwing magsaswap ako, lalo pat galing tayo sa winter. Tapos ng winter, nagsaswap na tayo ngayong summer. Ngayon, yung ba ang dahilan pa? Sapat na ba yun? Well, wala naman akong problema talaga. At nasa paggamit yan, nasa paghihigpit. At walang problema. Kaya, again, kung gagawin ito, tandaan ninyo na babala ito para sa inyo. Hindi ito rekomendado at hindi ko ito nirekomendadong gawin. Ito ay do it at your own risk, kumbaga. Diba?
kayo. Medyo wala tayong room dito dahil yung nasa likod ko yung Buick at malabong mata ko. Look at that, wala na tayong, pero meron tayong bago. Ubus na, bago. Sabi ko sa inyo, liberal, di ba? Liberal. Look at that. Mga maliit na bagay, nag-enjoy ako. Itong walang duda, lalagyan ninyo. Ito yung mga contact points na kinakalawang at pinapolish ko, sinasand ko. Right? Para hindi siya dumikit. At wala akong naging problema dito. Right there. See? Kintab. Okay, kaibigan, mukhang naubusan ako ng memory dun sa kabila. Ang gamit ko na ngayon ay ang internal. Internal na naman. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay bilisan ko na dahil naubusan na ako ng memory muli. Pero may maganda akong balita sa inyo dahil ako ay kinukonsinti ni Mrs. T. Nasaan ba yung butas? First muna, nasaan yung butas? I'm blind. Hindi ko makita yung butas. Ako ay kailangan nyo malaman yung butas. Sa magagandang lug bolts ay itong Honda, may kasama na siya dito na washer at maganda yung stainless steel niya, hefty, kaya lalagay ko lang ito. Siya nga pala, tinignan ko na yung ilalim. Titingnan nyo yung ilalim. Lagi ko naman sinasabi sa mga videos ko, pero ngayon na-miss ko yata yung pagsasabi sa inyo. Sa ilalim nito, ayaw ko nang tanggalin ay titingnan nyo yung mga brake lines ninyo. Oportunidad yon para makita nyo yung brake lines nyo kung okay. Kung okay, walang leak, pagtunan nyo ng pansin. Pagkakataon nyo yun dahil wala na yung gulong, easy access. At tingnan nyo yung corrosion, yung mga kung lumalala ang kalawang, mga ganon. At kung lumalala, gamitan ninyo ng, lagi kayong may handy nito. Eventually magkakaroon kayo nito, I recommend itong anything kayong may magdidesisyon kung anong uri ng rust protection ang ilalagay ninyo, gagamitin niyo sa inyong mga sakyan. Ang rekomendado ko ito yung Crown. May mas malakas pa dito. Nagdi-drip to Ang malakas talagang pag yung langis, yung oil, yung lubricant na pag tumama hindi siya natulo, hindi siya nagdi-drip. Yun yung fluid film. At gamit ko yon lalo sa mga tools ko, like sa articulating hedge trimmer ko, maganda yon. Kaya consider nyo rin yon, mas mahal yon, pero para sa ng resulta, magaling labanan ng kalawang. Here you go. Just spray it, spot
check, spot spray, ganon. Makakatulong yon. Tapos sa spring nga, di ba, yun ang pinakamagandang paraan, magandang panahon para dalhin yung mga sakyan ninyo at undercoat nyo, rust protect ninyo sa mga rust proofing na lugar, tulad nga ng may crown dito sa amin. Anything na oil base, basta oil base, hindi yung parang asfalto na minomold, dumidikit sa inyong frame, wag yon, that's bad news, nagra-rubberize. Oil base lagi ang panlaban nyo sa protection, ipapa-spray ninyo, ipapalagay ninyo under carriage, sa ilalim ng inyong kotse. Okay? Importante yung kaibigan. Kahit sabihin nila na, itong amin, na yung asphalto type, ay hindi ka na mag-worry for 10 or 20 years. No. Huwag kayo maniwala dahil once na magka-crack yun, at it will, pag nagta-travel kayo, mga lilit na chips ng mga bato, tatama doon, eventually magka-crack yun, at once na pasukin nyo ng moisture at hangin, there you go. Kakalawangin nyo na you don't even know, dahil pag sumisilip kayo, tinitingnan nyo ang ganda, ang kintab, pero may mga cracks na yon at parang cancer na kinakain from the inside out yung inyong frame ng sasakyan ninyo. Kaya wag. Ito, all base ang kailangan ninyo. Alright? Basta all base. Alright. Number 1 yun. Number 1 ay maganda dahil hindi siya nakaka-cross thread, hindi siya nasisira yung thread. Once na ma-pick up niya may resistance, it will stop. Katulad dito, it will stop. Well, kasi nga mahigpit na lakay. No, hindi pa mahigpit yan. Okay, I'll show you. Ilalagay ko sa number 2. Hindi kalakasan pa rin yan. At there you go, umiikot pa rin siya. Okay? Paano ito? Well, hopefully memory muscle ko gumana. Pero kung 4 lang ito, yung skip won't really work. Kaya 1 and then yung across, yun. Tapos may mili kayo either kaliwa or kanan. Pinili ko yung kaliwa, ito, then cross naman. Pagkatapos noon, ang ginagawa ko, isang paikot. Alright? Kaya 1, 2, pagtapos na, that's just a sample. Okay? Kaya, at nga pala, i-check ninyo left, right, at up, down. Kailangan walang play siya. Kung may play, pag tunan nyo ng pansin, maaaring may problema kayo sa bearing. At paghandaan ninyo yon. But, depende sa sakyan. You're looking about at least $300 up and up. Okay na to, isa. At, punta tayo. Tama, ito na muna gagawin ko dahil wala na akong memory. Tinitipid ko, kaibigan, para naman may iba pa ako may bigay sa inyo. Ito, torque wrench na lang. Okay, make sure torque wrench to. Ito ay 80 foot-pound sa torque wrench sa setting ninyo. Ngayon, kung kailangan ninyo ng manual, sa ibang video ko gagawin yan. Sa ngayon, get a torque wrench para sigurado. Kailangan alam nyo rin gagawin nyo. Maraming ang beauty ng panahon natin ngayon ay halos lahat ay nandito na information sa inyong lap, sa inyong harapan. Kailangan nyo lang maging responsable at maging maingat. Huwag padalos-dalos dahil napakarami nagra-rush thinking lahat ng information na sa harap nila ay totoo. Hindi, kaibigan. Kaya konting ingat lang. Kaya you still have to do your homework, diba? Like the old days, like the old times. Kaya ano pa bang sasabi ko sa inyo? Well, kakaiba to dahil hindi ako nag-umpisa sa umpisa at sa huli, katulad ng napakahaba kong mga videos. Pero kaibigan, dito na ako magpapaalam sa inyo nang matapos ko na to. May 3 pa akong gulong. It shouldn't take me more than 20 minutes. Less than 5 minutes each gulong. I-inspectin ko pa. Pero should be good. Alright, dito na akong papaalam. At marami pa tayong pag-uusapan. Mga tools na kailangan yung mga tools na makakatulong sa inyo, sasakyan, mga pan-check ng battery. Marami ako niyan. May manual, may analog, may digital. Merong manual, may voltmeter ka, ikaw nagkakalkula.
I think nailagay ko na rin yun sa mga videos ko. I-check that out. Again, sa main page ko, I think pwede yun sa desktop niyo eh. Or i-convert niyo yung, kung nasa iPhone kayo or Samsung na smartphone, i-convert niyo sa, kung nasa browser kayo doon, then there should be an option para ilagay sa like viewing, parang naka-view kayo, naka-view kayo ng desktop mode. Tama ba? Desktop mode. Diba? At doon makikita ninyo yung search button sa main page ko, Lakay Laur. Type nyo doon kung ano, like type nyo lang garahe, lalabas doon. Type nyo voltmeter, type nyo battery check, type nyo tire swapping, i-type nyo kung ano yung mga interest sa inyo. I-type nyo kung ano, at kung ano yung tingin kong paksa ng video na yun, nilalagay ko sa description, at napipick up ng, ano bang tawag, computer ba, or web spider, or algorithm. Hanggang dito lang, kaibigan. Katulad ng dati, maraming mga videos ko, sabi ako sa inyo na ingatan nyo yung katawan, sarili, at huwag kalimutan na lalo pa sa mga malalayo sa pamilya, huwag nyo kalimutan na kontakin sila, gamitin nyo kung anong mga paraan, di ba, mga messenger, di ba, na kontakin sila, at sabihin nila kung gaano sila kahalaga. Sabihin nyo sa kanila kung gaano sila kahalaga sa inyo, at gaano nyo sila kamahal. At share your dreams, dahil nakakatulong yun, kaibigan, para mapadali ang panahon. Hanggang dito lang, kaibigan. Hanggang sa muli. Padayon.